Breaking news, Germany biglang inihinto ang kanilang pag-e-export ng armas sa Israel. Ito ay dahil sa pinakabagong desisyon ng Israel na magsasagawa ito ng full control sa Gaza. At kahit na meron silang kasunduan, bakit ito ginawa ng Germany? At kilalanin ang mga bansa na nagsuspende ng kanilang pag-e-export ng mga armas sa Israel. At bakit big deal ito para sa Israel? Yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-subscribe. Samahan na rin ng like ang videong ito at i-click ang notification bell. Napakalaking tulong yan para sa akin. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta kayong lahat? Ngayon ay August 9, 2025 at nagbabaga at napakabagong balita ang ating ihahatid sa inyo. Ito ay tungkol sa pinakabagong desisyon ng gobyerno ng Israel sa Gaza sapagkat inaprubahan na ng kabinet ng Israel na ang buong Gaza ay sasakupin na ng Israel. Hindi naman nanahimik ang kampo ng Hamas. Agad itong nagsalita at kinundina ang desisyon ng kabinet ng gobyerno ng Israel. Ayon sa Hamas, isa na naman daw itong war crime ng Israel. Pero sa likod ng pagkundina ng kampo ng Hamas, ay tuloy pa rin ang operasyon na gagawin ng Israel. Marami na ang mga tumutol sa ginagawang operasyon ng Israel sa Gaza, pero ito ay natutuloy pa rin. Marami nang umatake sa Israel dahil sa kanilang pagsuporta sa mga tao sa Gaza, gaya ng Iran, Hezbollah ng Lebanon, Houthis ng Yemen, pero tuloy pa rin ang Israel. Ngayon, dahil sa pinakabagong desisyon ng Israel laban sa Gaza, merong ginawa ang Germany at ang ginawang ito ay hindi pabor para sa Israel. Ano nga ba ito? Ayon sa ulat, inihinto ng Germany ang kanilang delivery ng mga armas papuntang Israel. Ayon sa Germany, kahit na meron silang kasunduan sa Israel tungkol sa kanilang arm deal, ay meron pa rin daw silang kapangyarihan na ito ay isuspinde. Ang reason naman ng Germany, ito ay dahil sa desisyon ng Israel na magsasagawa ito ng full reoccupation sa Gaza. And of course, hindi ito madali. Meron pang mga labanan na mangyayari sa puwersa ng Hamas at ng Israel. Kaya ayon sa Germany, ayaw nilang magamit ang kanilang armas at gagamitin ito ng Israel para sa Gaza. Ang desisyon ng Germany ay pinag-usapan ng news agencies worldwide, maging ng mga analyst at mga eksperto. Sapagat habang nagkakaroon ng digmaan sa pagitan ng puwersa ng Israel at ng Hamas, isa ang Germany sa mga sumusuporta sa Israel. Marami na ring mga pagkakataon na maraming armas mula sa Germany ang ipinadala sa Israel. Pero sa pagkakataong ito ay ibang-iba ang ikinikilos ng Germany sapagat hindi na nito pahihintulutan ang Israel na gamitin ang kanilang armas. Pangatlo ang Germany sa mga big suppliers ng armas ng Israel. Nangunguna riyan of course ang United States of America. Pangalawa ang Italy at pangatlo ang Germany. Pero kahit na ganito ang desisyon ng gobyerno ng Germany, ayon naman sa German Chancellor na si Friedrich Merz, sinabi nito na meron pa ring karapatan ang Israel na depensahan ang kanilang sarili mula sa Hamas. Tinawag pa ni Merz ang Hamas na mga terorista. Dagdag pa ni Merz na karapatan din daw ng Israel na gumawa ito ng aksyon, lalong-lalo na sa mga hostages na hanggang ngayon ay hawak pa ng Hamas. At ang mga pinakamatindi sa mga pahayag ng Germany, sinabi nito na ang Hamas ay hindi na kinakailangang magkaroon pa ng role sa future ng Gaza. Pero isang bagay nga lang ang sinasabi ng Germany. Ayaw nila na magamit ang kanilang armas sa kung anuman ang posibleng mangyari sa pagitan ng Israel at ng Gaza in the future. At bakit naman big deal para sa Germany ang pagsuspindi nila ng pagdi-deliver ng mga armas sa Israel? Ganito kasi mga kaibigan, meron tayong tinatawag na international law at alam naman natin kung ano ang nangyayari ngayon sa loob ng Gaza. Sirang-sira ang Gaza at hindi natin maikakaila na marami ang mga nadamay na mga sibilyan. Ngayon, ayon sa mga eksperto, iniiwasan ng Germany
na magiging contributor sila sa mga casualties na nangyayari mismo sa loob ng Gaza dahil nga sa mga operation at malalaking operation na ginagawa ng Israel sa Gaza. At para sa kaalaman ng karamihan, hindi lang ang Germany ang nagsuspinde ng kanilang pagde-deliver ng mga armas sa Israel. Ito ay kaugnay mga kaibigan sa ginagawang operasyon ng Israel sa Gaza. Sa taon ding ito, isang bansa na kasapi ng European Union nagsagawa ng total ban sa lahat ng mga armed trade sa Israel. Ito mga kaibigan ay ang bansang Slovenia. Sa taong 2024, marahil ay narinig mo na rin na ang Canada sinuspindi nito lahat ng mga bagong armas na ine-export sa Israel pero nagbibigay pa rin ng permit na makapag-usap ang Israel at Canada. Kahit na ang kanilang kontrata ay hindi pa paso, sinuspindi ito ng Canada. Noong nakaraang Oktubre 2024, ang Italy ay nag-impose ng total suspension sa lahat ng mga bagong arm deal at export laban sa Israel. Dito naman sa Asia mga kaibigan, ang Japan, buwan ng Pebrero 2024, ang Itochu Corporation tinapos na ang partnership nito sa gumagawa ng armas ng Israel. Ito ay ang Elbit system. Ito ay sa request na rin ng Defense Minister ng Israel. Hindi ito formal na nationwide government embargo, pero tahasang tinapos. Sa taong 2025 naman mga kaibigan, ang Belgium tinapos din ang kanilang military equipment deal sa Israel. At ito pa, marahil ay ikagugulat mo ito. Kahit na ang ICC ay nasa Netherlands at critical ito sa mga ginagawang operasyon ng Israel sa loob ng Gaza, meron pang napaulat na nag-issue ng warrant of arrest ang ICC laban kay Prime Minister Benjamin Netanyahu. Merong armed deal ang Israel sa Netherlands at hindi lang basta-bastang armed deal ito sabagat ang pinag-uusapan dito ay ang F-35 fighter jets. Taong 2024 ay inihinto rin ito. Malaking factor dito ayon sa mga eksperto ay ang pagkakaroon ng kaso ni Benjamin Netanyahu sa ICC. Nito lang nakaraang buwan mga kaibigan, July 2025, ang The Hague Group o meron itong 12 countries na kasapi ay inihinto na rin ang kanilang armed transfer papuntang Israel. Ang mga bansang ito ay ang Bolivia, Colombia, Cuba, Indonesia, Iraq, Libya, Malaysia, Namibia, Nicaragua, Oman, St. Vincent. Ganon din ang ginawa ng South Africa at nagsalita naman ang Turkey. Ganon din daw ang kanilang gagawin. Talaga namang napakalaking issue talaga ang pinakabagong desisyon ng cabinet ng Israel na gagawin na nilang sakop ang buong Gaza Strip. Kung kayo naman ang tatanungin mga kaibigan, payag ba kayo na ang mangulo sa Gaza ay ang gobyerno na ng Israel? At kung hindi naman, bakit? Ipaalam ang inyong mga komento dyan sa comment section at malugod ko po iyang babasahin. Hanggang dito na lamang muna ang video ito. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye.